Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong ikwento ang isang pangyayari sa aking buhay o sa aming buhay mag-asawa na kung saan hindi ako naging tapat. At ano ba ang nag-udyok sa akin upang ito ay gawin ko? Ano ba ang damdaming naramdaman ko pagkatapos ng aking mga pagkakamali? Paano ko hinarap ang damdaming ito? Nagkulang ba ang aking pananampalataya sa Diyos? Ano ba ang naging epekto nito sa aking asawa at mga anak? At ano-ano ba ang mga hakbang na ginawa ko upang itama ang aking pagkakamali at mapanumbalik ang tiwala ng aking pamilya? Ano ba ang mensahe o aral ang nais kong ibahagi sa inyo sa mga taong natutukso sa hindi tamang relasyon? Ako nga po pala si Lorenzo M. Cruz Jr. Jun Cruz ang palayaw ko at ang tawag sa akin sa aming ME o Marriage Encounter Community. At ito ang HJMPC, ang Hearts of Jesus and Mary Prayer Community, na kung saan kami ay leader na rin. Ang aking asawa ay si Maria Lourdes B. Blaquera Cruz. Kaming dalawa ay naglilingkod na lector commentator sa Santissimo Rosario UST Parish at coordinator ng Family and Life Ministry. Si Malu ay kaklasiko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM. Bachelors of Science in Civil Engineering ang course namin. Maaga kaming nasabak sa pamilya. Parang ang tanda ko noon, second year lang. Aral sa umaga at trabaho sa gabi. Marami akong naging work nung napasok ako bilang waiter sa Aristocrat Restaurant, naging clerk sa isang bangko, at nagtagal sa isang copier business. Mayroon kaming 4 na anak at 4 na apo. At nagsimula ang aking kwento ay nung maliliit pa ang aming mga anak. Kung di ako nagkakamali, 2001 ito. Busy si Malu sa mga small business niya sa opisina. At ako naman, maganda ang kita ko sa Xerox business. Araw-araw, gumigising kami ng maaga at upang magluto ng mga panindang ulam para sa opisina niya. Oo, si Malu ay nag-uupisina, pero pagpasok niya, dala-dala na ang pagkain para sa tanghalian. Kapag may birthday pa, ay naku, uuwi yan para magluto at ipagluto yun. At syempre, kasama na ang merienda. Ako naman, ang namamalengke. Ang ipapamili ko sa ngayon ay ang lulutuin sa kinabukasan. Pero kung maniniwala kayo sa kutob, si Malu nagkaroon nito. Nararamdaman ko yun. Siguro dahil kahit na ganito ang takbo ng aming araw-araw na activity, we had very limited time for ourselves, and yet kapag may pagkakataong magkasama, palagi pa kaming nag-aaway. Para bang may something, may hindi maintindihan na konting kibot, away. Konting bagay, away. Away dito at away doon. Out of nothing o walang kabagay-bagay, iinit agad ang ulo ko. Tapos, ayan na, magtatalo na. When Malu confronted me, syempre, wala akong aaminin. So many hints ang dumating kay Malu. Like parang
Ang dami kong pera, pero ang sabi ko, sa kumpare ko yon. Parang puyat daw ako, pero parang hindi naman ako inaantok. Parang palaging may itinatago or may gumugulo sa isip na akala ko hindi niya napapansin. Parang palaging occupied, pero wala naman daw. At parang matagal na kaming hindi nagtatalik. Pero parang okay lang sa akin. Ako ay busy sa araw-araw. Isa akong empleyado noon sa Philcapi. At ako rin ay may maliit na business. Medyo maganda ang extra source of income ko noon. At dahil dito, nagkakaroon ako ng mga kliyente. Marami ako nakakausap at nakakasalamuhang tao dahil nasa business and connection. I was so submerged sa kamunduhan. Madalas kaming gumimik ng mga friends. Umiinom sa iba't ibang lugar tulad ng Bulacan, Mabini, Pasay na tinatawag na Red District. Dito mo makikita ang mga babaeng naguhubad at nagbibigay ng mga panandaliang aliw. Madalas, nasa pribadong lugar kami. Yung bang tinatawag na VIP room? Dito, nagaganap ang mga makamundo at mga panandaliang aliw. Dahil nga nung time nun, ay maganda ang aking kita at sideline at mayroon akong pera para ipambili ng babaeng bayarin. Ang isa pang libangan ko noon ay ang paglalaro ng darts. Kasama ko ang aking mga kasamaan sa opisina. Iinom, maglalaro ng darts, halos gabi-gabi yun. At minsan, inuumaga pa. Dito ko nakilala ang isang babae. Babae na nalulungkot dahil sa asawang malayo. Nagkakilala at nagkapalagayang loob. At minsan, nagkikita na. At dito na nga nangyari ang mga bagay na dala ng kapusukan at tawag ng laman. At ito ay dumalas ang aming pagkikita nang hindi nalalaman ni Malu. Patuloy lang ang naging setup namin. Basta ako nakapokus sa pagtatrabaho, pagkita ng pera, at ganun din naman si Malu. Si Malu sa office, naku, nagtitinda pa yan ng embutido, lumpiang Shanghai, mga candy, mga sigarilyo, growers. Lahat yan nasa drawer niya. At pagdating ng Christmas, ay naku, pati mga laruan. Kasama pa ang gift wrapper. Hindi niya rin yung pinalampas. Pati mga alahas, nagpapahulugan siya. Oo, lulong siya sa mga maraming ginagawa rin sa araw-araw. Mga ways and means to earn. Ano ba ang menu for tomorrow? At ano ba ang order nila for the next day? Si June naman, ako naman ay patuloy lang. Patuloy lang. Busy sa pamamalengke rin sa araw-araw. Sa kanyang business, busy rin sa mga friends. Sabi nga, yung pagsama ko sa mga kaibigan ko, pakikisama yun. Ang tawag doon ay pakikisama. At habang ganito, at patuloy ang pamumuhay namin, patuloy din ang aming mga anak sa kanilang mga pag-aaral, patuloy din ang aming pagiging miyembro ng isang community. Bago pa kami mapasok sa HJM PC, ay mayroon kaming naunang community. Dito sa community na to ay leader na din kami. Humahawak kami ng mga kabataan. Yung ang edad ba'y mga 5 to 7 years old? O hanggang 12. Yan ang mga hinahawakan namin noon. Nung time na yan, wala naman akong tutol dyan. Okay lang sa akin.
At wala namang negative para sa akin diyan. Hindi ko rin iniisip na magkakaroon ako ng guilt feelings dahil nga dun sa mga ginagawa ko. At habang ganito na ang setup namin ni Malu, at pero paimbabaw lang ang involvement ko sa organisasyon na ito, kasi ang totoo, mas nag-e-enjoy ako sa takbo ng buhay ko in terms of money matters. Business is doing good, ika nga. All aspects of business, even monkey business. Medyo maluwag ako sa pera, pero hindi alam ni Malu yun. Kaya all out ako to spend with friends and of course sa aking extracurricular activities. Si Malu naman was religiously striving hard to make both ends meet, to increase the income of the family. While both of us are busy with our own ways to earn more, ako busy with other things of the world. At dahil nga nag-e-enjoy ako sa pinagkakabisihan ko, hindi ko pinapansin kung ano na ang mga implikasyon ng mga ginagawa ko. Hindi ko na napapansin na I was putting so much time to the things that make me enjoy life. Enjoying the life of the world. Enjoying the fruits of my labor. Enjoying the so many gifts that are present in my life. Enjoying my extra marital affair. Feeling ko, status symbol ito. Feeling ko, what I busy with in my life at this point of my career is the best thing that ever happened to me. Parang ayaw ko nang mawala ang ganitong stage ng buhay ko. Di ko na napapansin na masyado ko na palang nasasaktan ng damdamin ni Malu. Tingin ko, nakakalata na siya sa mga ginagawa ko. Ngunit, wala naman siyang pruweba. Kaya malaya kong nagagawa ang mga makamundong pagnanasa at madalas, umaga na akong umuwi galing sa babae ko. Kung ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang, ayoko nang magising para akong nasa heaven. Para sa akin, patuloy lang ang buhay. Ang takbo ng buhay ay okay lang kasi talagang enjoy ako sa mga makabundong kaganapan. Para sa akin, kung okay lang kay Malu, mas okay sa akin na ganito na lang palagi. She has her concerns. I have my own ways of life. Pera, bisyo, at syempre, may number 2 pa. Kaya pag natapos na yung mga gawain ko sa bahay at papasok na sa opisina, tatapusin namin ng kumpare ko ang trabaho nang mabilis lang. Dahil sa ang work namin noon ay sa field, madali namin itong natatapos. Siguro mga 3:00 pa lang, papunta na ako sa aking number 2 at doon na ako inuumaga. At this point in our life, Malu was not sure of the whys and the hows. Basta ang alam lang niya, she want our life as a couple improve. Kasi nga, kahit na hindi na namin pinag-uusapan o parang wala naman kaming problema, feel niya something deep inside. Tinanong ako ni Malu. Puro wala ang sagot ko. Puro dinaya. Wala akong inaamin. Si Malu dahil pagod na, ay pinapili ako kung magsasabi or aaminin ko daw. At kung ano ang mga nangyayari na sa akin. There was a time that Malu wanted to hire an investigator. Kaya lang, hirap na siya magkaroon ng additional income. Tapos gagastusin pa niya sa ganon. Pero noon pinapili ako ang ganung buhay na parang hindi maintindihan o ano. Ang sabi ko, maghiwalay na lang kami. Si Malu ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Galit na galit siya. Pero hindi niya maintindihan kung ano at saan. Basta
galit siya. And sabi niya, o di sige. Kaya lang, dahil sa ako ang may gustong makipaghiwalay, may challenge siya. Dapat ako ang magsabi sa mga bata. Doon na ako hindi makaimik. At hindi natapos ang aming usapan nun dahil hindi na ako nakapagsalitang muli. And so, we parted na. Ang sabi ko, sige, papayag ako basta ang sabi niya, ako daw ang magsasabi lahat ng balak namin na maghiwalay at iiwan ko sila. Malu was so devastated, so broken, and so dead. Si Malu ay galit na galit talaga sa mundo. Sobrang nag-self-pity siya at pakiramdam niya, pasan niya ang buong daigdig. At dahil nga nag-e-enjoy ako sa mga escapades ko when Malu nag again, ayoko na talaga, pagod na ako sa away-away namin. Mas gusto ko na lang mag-enjoy sa buhay. Kaya nang pinapili niya ako para matapos na lang, sumagot ako ng oo, syempre. I was in the midst of worldly things. Madalas, kung hindi hating gabi ako umuwi, madaling araw na. Syempre kasama ko yung babae at para din na maiwasan ko si Malu dahil madalas nga kaming nag-aaway. Walang kamalay-malay dito si Malu na mayroong ganito sa akin. Subalit ang kutob ni Malu na may iba na ako, alam ko nararamdaman niya yon. Kaya lang talagang wala siyang pruweba. Sa dalas ng aming away, ayoko na talagang umuwi sa amin. Ayoko nang makita si Malu. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming oras ang ginugugol ko sa aking babae. Pero hindi ko na pinahalagahan ang damdamin ni Malu na masyado ko na siyang nasasaktan. Pati ang mga bata ay napapabayaan ko na. Sabi nga ng mga anak ko, Dad, saan ka ba pumupunta? Dad, di na tayo naglalaro. Di na tayo namamasyal. Dito nadurog ang aking puso. Di ko na pinahalagahan ang kanilang damdamin. Pati ang sama ng loob, di ko na rin napapansin. Lalong-lalo na ang nararamdaman ni Malu. Mabuti na lang at itong asawa ko ay may outlet kahit papano na ikukwento sa mga kaibigan at kaopisina yung sitwasyon namin at relasyon namin bilang mag-asawa. Hanggang isang araw, sinabi ng best friend niya na si Lisa na meron daw siyang kaibigan na need ng candidate sa marriage encounter. Mag-attend daw kami at wag daw naming isipin yung gastos, sila na ang bahala. Basta mag-attend daw lang kami. Siyempre at first parang ayoko. Pero nag-agree na rin ako para lang wala nang usap. Kasi feeling ko naman hindi naman yun mag-work sa amin. In the first place, sabi ko nga, we are already member of the one community. What good will this bring us? At ano ang kaibahan nito? Dito, leaders na rin kami. Pero sabi niya, last na ito. Then, pagkatapos nito, we can already separate ways. Siguro by then, I will have the guts to tell the kids that he wanted to leave us. Yan. So, yun na yung pagkakataon ko siguro. And then, we attended the Marriage Encounter Weekend Seminar on May 2001. Siguro, sadyang may plano sa amin ng Panginoon. May timing. Ito na nga siguro ang sagot niya sa mga panalangin ni Malu. Oo, inaamin ko at first, ayoko na talagang mag-attend din ng Marriage Encounter Weekend Seminar. Wala akong nasa isip na ito pala ang magiging sagot sa mga dasal ni Malu. Kasi for me, it was just another activity. Ang pag-oo ko para lang wala na talagang pagtatalo, walang diskusyon.
I was ready for whatever. Kasi nga, ready na din ako to part ways. Our marriage encounter weekend seminar was the key to it. If there was a 5-star, sabi nga nila, kami 10-star. Nakita ko si Malu. Talagang dehydrated sa seminar na yun kasi walang minuto na hindi siya umiiyak. Lahat ng paksa, alam ko tinamaan kaming dalawa. Lahat ng sinabi ng presenting couples namin, may tusok sa dibdib. At lalong-lalo na ang mga teachings ni Father. We were so lucky to listen the sharings of Tito Mel, Tita Maming Reyes, and Tito Mando, Tita Lucy Lagman. At ang presenting priest namin noon ay si Father Joey Bustillo. At dahil nga kami ay may pinagdadaanang unos sa buhay, mag-asawa, kaya buong buo at ganap na ganap ang marriage encounter weekend seminar na yun para sa amin. Iyon ang sagot sa matagal ko na ring dasal. Truly the Lord answers prayer without delay. It was really our time to attend the marriage encounter. Proper timing from the Lord. Talagang ang pasasalamat ko sa Panginoon, sobra. Sa sobrang galing ng mga speaker, madadala ka talaga sa kanilang kwento. Dito ko nasabi lahat kay Malu. Ang lahat ng mga bumabagabag sa akin, maluwag ko itong nasabi at naihingi ng tawad. Yes, para akong nabunutan ng tinik, lalo na nung ako ay patawarin ni Malu. At alam niyo ba, ang pinakamahirap ay yung pagpapatawad. Buti na lang, napatawad ako ni Malu. Pero alam niyo, at ang pinakamahirap pa, yung pagbabalik ng tiwala. Kapag yung trust ay nawala, mahirap na itong ibalik. Pero alam niyo ang ginawa ko? Kaakibat ng aking desisyong magmahal muli para kay Malu, kahit napakahirap, nagsimula ulit akong ligawan siya. Sinimulan ko siyang suyuin, pati ang aming mga anak. Tapos, nung maalala ni Malu yung mga magagandang memory namin, nakatulong pa yon para lalong mabagbag ang damdamin niya. At alam naman namin dalawa na talagang yung mga bata ang inspirasyon namin. Wala talagang imposible sa Diyos. Sa bigat ng aking mga kasalanan kay Malu, sa mga pasakit na ginawa ko sa Kanya, kung hindi sa Panginoon, baka hindi na ako nakabangon sa ganitong masama akong gawain. At alam ko, hindi nagkamali rin si Malu nung pinatawad niya ako. Dahil nakita ko na masaya na siya. Naaalala ko noon, nung sinimulan ko uli siyang i-date, yung parang bago kaming kasal. Malaking tinik ang nawala sa akin. Yung mga pagdurusang nalasap niya noon ay talagang nahalinan na ng tuwa. At ang sabi nga niya, hindi ko makakalimutan to. My marriage with June was the best thing that ever happened to me. And I can attest to the fact that best gift that God has ever given me, ako nga yun, at ang aming mga anak. We were meant to be ayon sa Book of Life ni Lord. And this is still till death do us part. Salamat sa Diyos. At nawa, itong kwento kong ito ay makatulong sa ibang tao. Malaman ninyo ang lahat ng naging pagkakamali ko at matutunan ninyo. At ang pinaka-importante, yung pagbabalik loob ko sa Panginoon. Magandang araw.